Nako mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence na booking ang modus ng DSWD. Oh, Stella Kimbo, hindi mo pala alam to? Nako, binuking ni Senator Bongo ang mga sikretong modus sa DSWD. Tapos doon gusto ilagay ni Stella Kimbo ang pagtapyas niya ng budget sa OVP. Nakalimutan niyo kabibig? Sabi dito na yung magano ba yun? 1.293 billion ay ilagay niya sa social services. Ilagay niya sa Assistant to Individual in Crisis Situation or AICS programa ng DSWD. At yung iba ay sa Medical Assistant for Indigent and Financially Incapacitated Patient Program or MAIP ng DOH. Hindi ba alam ito ni Stella Kimbo na maraming modus ang DSWD? Tingnan mo lang ha. Ito pa lang ang nabulgar ni Senator Bongo sa DSWD. How much more kaya sa DOH? Tama kaya ang desisyon ni Stella Kimbo? Anako, heto kabibig. Manood tayo sa pasabog ni Senator Bongo. At mag-isip-isip tayo kung nasa tamang landas ba kung matutuloy itong pagtapyas ng OVP budget at ilalagay nila sa DSWD at sa Department of Health. Manood tayo kabibig ha. Ito, isang modus pala ang nangyaring kabibig. Grabe na shock ako kabibig. Meron palang ganito sa DSWD. Tapos, Masyado naabutan yung ito akap. kabibig ha. Baka next year meron na namang ipapasok dyan. Pwedeng sulit. Hindi ko masyado naabutan yung akap. Debate kasi wala pa tayong alam dyan eh. Baka next year meron na namang ipapasok dyan. Pwedeng sulit. Para bagong pangalan na naman, sulit. Para sulit sa tao. I want to express my support to the programs of the Department of Social Welfare and Development, which play a crucial role in uplifting the lives of the marginalized and vulnerable sectors in our society. Even during the time of former President Duterte, sinusuportahan talaga natin ito at lalo-lalo na nakakatulong po sa mga mahirap nating kababayan na mga Tama. programa. At sa noong unang panahon, wala tayong pinipili. Talagang mga mahirap ang dapat makinabang at yung mga nabahaan, nasunugan, biktima po ng disaster, dapat po first hand responder kaagad ang DSW dito. At wala pong pinipili o hindi po haluan ng politika. Bawat buhay mahalaga sa DSWD. Ganda po ng bagong branding na ito. We expect that help and assistance would be given to those who are in need without bias or favor. Walang pili po dapat dyan kung sino po ang nangangailangan. Dapat po makakatanggap ng ayuda, walang halong politika. Kaya nga po tinatawag itong AICS, Assistance in Crisis Situation. Ibig sabihin, Di ba ito yung sinasabi ni Stella Kimbo na doon ilalagay ang part ng OVP sa AICS? Sa anong tawag doon kabibig? Anong tawag ni sila doon? Assistance to Individuals in Crisis Situation. Doon ilalagay. Pakinggan natin ha kung ano ang idiskubre ni Senator Bongo. yun, hirap po ito, nasa krisis. At wag pong pahirapan. Wag pong pahirapan. Madam Chair, we already raised these concerns during last year's budget deliberations. Happy 1-year anniversary na po ng ating pagpa-follow up. Ubos na po ang aking lakas no sa pagpa-follow up. Sabi ko, si Secrex na pong bahala. Kayo na pong bahala sa mga kababayan nating nag-aantay ng tulong sa inyong departamento. Alam naman natin, sobra naman po ang inyong pondo. Sobra ang pondo ng DSWD, ha? Sobra ang pondo ng DSWD. Pero
dadagdagan pa ni Stella Kimbo pala. Dadagdagan pa niya ng milyones galing sa OVP. Sobra-sobra ang DSW budget. Dadagdagan pa ni Stella Kimbo. Anong logic doon? Hindi naman po kayo naubusan ng pondo. Pwede nyo naman pong i-flash sa screen kung magkano pa po ang inyong mga balanse. Minsan nga, magiging, I'm sure, before the year ends, magiging unutilized pa kayo sa inyong pondo. Tingnan mo. Habang ang mga kababayan natin ay nagmamakaawa, walang pamasahe, walang pambaon, walang pangkain, walang laman ng tiyan, naghihirap po. Tama. Naghihirap. Ibig sabihin, wag pahirapan. For as of today, we of the 34 billion, ang utilization rate po natin Ang problema dyan, Secretary, paano mga targets ninyo? You have movable goalposts. Madam- Ang hirap ng ganyan. Parang paano natin itatrack yung project na yan? Madam Chair, we would adjust it. Tulo ba yung gastos, pero yung beneficiaries remains the same? No, we would also adjust it based on the new. Lumobo ang gastos pero yung beneficiaries the same lang. Lumaki ang gastos pero yung beneficiaries the same lang. Hindi nag-i-improve, hindi nadadagdagan. Pero yung gastos lumobo, ano nangyari? Augmentation that we would get Budget nyo for 20. for the AX 2024. Kumusta naman yung catch ninyo ngayon? Parati natin narinig na walang catch doon sa mga lugar na maraming regions daw na walang cash. Yung may mga bagyo na regions walang cash, pero yung mga walang bagyo may cash. Oh! Tsaka sa CREX, napapansin ko, pag may bagyo, yung lugar na kailangan talaga yung cash, yung sinasabi, kulang yung cash, walang pabaw. Pero yung walang bagyo, complete, sobra-sobra yung cash. Bakit gano'n? Oo. Pag may bagyo bagyo mga kabibig, walang cash, kulang daw, walang pera. Pero pag walang bagyo, sobra-sobra mamigay ng cash. Ano ba yan? Sigurado kang mahirap lahat yon kung saan walang bagyo, may cash. No, Madam Chair, minsan ho talaga hindi maiiwasan na merong kalamidad sa isang lugar at yung existing niya na cash para lang sa regular niya na programming. Pag gano'n, dali-dali ho kaming nagpupunta sa DBM para amendahan ang aming monthly disbursement plan para mabigyan ho kami ng cash. Sa CREX, during the DSWD budget hearing last year, no? Almost 1 year na po, September 20, 2023. Today is September 16, 2024 na po. Barely 4 days na maging first anniversary na po yung aking pagpa-follow up sa inyo. And you assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Ito po yung mga nasalanta ng Bagyo 2023. So nagkaroon na tayo ng bagong cycle ng mga bagyo ngayong taong ito. Tapos na po, isang taon na pong nakakalipas. Di ba sa Pag-asa nagpapalit ng pangalan bawat taon? Bagyo. Kumusta na po itong validated list of qualified beneficiaries? Karamihan po ay mga nasalanta ng bagyo, baha, at mga indigent na nangangailangan po talaga ng tulong. I once again raised this during the budget interpellations in plenary last November 16 naman po ito. Umabot na po tayo sa 2024. Sabi ko nga, naubos na, napagod na po ako sa follow-up nito. On record, sabi ni Secretary Gatchalian, just submit the list and the DSWD will pay them out. Promise po ito ng DSWD Secretary. Commitment niyo po ito sa taong bayan. Nakapagsumiti na po ang LGUs ng mga qualified beneficiaries. Ito talaga yung mga mahirap. At kumusta na po ito? At gusto lang natin marinig kasi hindi ko na po nasubaybayan po ito. Tama. Ilang beses na po nating finalo up. Sa totoo lang, hindi naman dapat makaawa ang mga kababayan nating Correct. mga mahirap, no? Na makatanggap ng tulong sa DSWD. Mandato po ng DSWD na tulungan po ang mga mahirap nating kababayan. Unang-una, pera po ito ng taong bayan. Dapat po ibalik po ito sa kanila. At sabi nyo nga, bawat buhay, mahalaga po sa DSWD. Madam Chair, wala kang people sa DSWD. Our social workers are trained to look at every single case blindly. Meaning wala ho siyang
Pag pumunta yan sa opisina namin, hindi niya sasabihin sino ba nag-refer sa inyo. May referral o walang referral, gagawin at gagawin ng aming mga social worker. Madam Chair, the initial list na mag-anniversary na ho, unfortunately, we get a lot of lists from so many people. Natural ho yun. Mga stakeholders, mga LGU, magpapadala ho sila na listahan. Sabihin na, tignan nyo to kasi nangangailangan to mga to. As mentioned before, the list given to us in the last budget hearing did not pass the lens of our social workers. We can gladly submit that list that what came from the office of Senator God 1 year exactly from the last budget hearing. It did not pass because sa mata ng aming mga social worker, hindi po mahihirap yon. And we've communicated that to the office of Senator Go. Wala ho kaming listahan mula sa amin. Boom! Tingnan nyo. Ano na, sino ang sinungaling? Si Senator Bongo. Walang natanggap na lista si Senator Bongo. Tapos, sinasabi niyo mga social workers, tinitingnan nila kung tama ba yung mga lista. Bakit? Di ba trabaho niyo na magsorbi-sorbi kayo? Na tingnan, di ba may mga ano kayo, sensus para pakita talaga kung karapat-dapat ba itong tulungan or hindi? Tapos, anong nangyari? Naku po, huwag niyo naman pong gaguhin yung senador natin. Huwag niyo pong gaguhin ang mga tao. Meron po mga LGUs na mga nabahaan na salanta. Sila po ang nagsasabit Madam, sa inyo yes. through your regional offices, through your office. At nasa inyo na po yung validation na to. At nakasalalay na po sa inyong mga kamay. Hindi po kami pakikialam dito sa listahan kung sino pagbibigyan po ng mga LGUs. Kayo po ang mag-identify, kayo po magdidetermine, kayo po nakakaalam kung sino yung mahirap. So ngayon, kung sinabi mo na hindi Madam Chair, if I may mahirap, nakikinig naman po ang publiko. Klaro naman po na per DSWD ay hindi po sila qualified sa inyong tingin. May tanong lang po ako sa inyo, sino sa mga binibigyan nyo ng ayuda ngayon, hindi na qualified? Sigurado ka mahirap lahat yun? Yes, Madam Chair. Sigurado ka? Yes, Madam Chair. Sigurado ka mahirap lahat yun? Baka next year meron na namang ipapasok dyan. Pwedeng sulit. Hindi ko masyado naabutan yung akap. Ibati kasi wala pa tayong alam dyan eh. Baka next year meron na namang ipapasok dyan. Pwedeng sulit. So yun, kabibig ha. Samantala, kabibig, isasampal natin ito sa pagmumukha ni Stella Kimbo. Itong ginawa ng OVP kasi gusto mong tapyasan ang budget ng OVP. Gusto ng OVP na isampal sa'yo kung gaano sila ka dedicated sa kanilang trabaho. Tingnan nyo, kabibig, Tingnan nyo, kabibig, Ito yun, Office of the Vice President. Nagtrabaho sila. Tingnan nyo. Dami. Ito yun ang tawag. Office of the Vice President. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Yan ha. Yan ang ginawa ni VP Sara Duterte. Mga congresswoman, musta po kayo, tingnan nyo. Office of the Vice President yan. Habang humihilik na ang ibang mga congressmen, the OVP is in Mauban, Quezon now to prepare for the relief operations tomorrow for families affected by Typhoon Aghon, Karina and Inting. Their target is 5,000 families. 5,000 families ang bibigyan. DSWD, kumusta po? Ano po ang inyong ibibigay? DSWD. Kaya nga sabi na iba tinapyasan nyo ang budget ng OVP, sila pa naman ang nangunguna na magbigay ng relief goods. Nakakahiya naman kung ganito. Di ba? Nakakahiya naman, Kimbo. Yung tinapyasan mo, sila pala yung very active. Kumusta ang ating mga congressman dyan? Tulog na tulog pa ba? Takot na takot ba sa bagyo? Yan mga kabibig. Yan nga ang napuna ng ating mga tao ngayon. Yung tawag dito, tingnan nyo ha. Grabe mga kabibig. As in, grabe yun si BP Sara. Ang number 1, nangunguna talaga. Meron ako ipapakita ang video sa inyo ha. Ito, tatapyasin din ito ni Kimbo. Tatanggalan din ito ng budget niya. Ilagay niya sa DSWD at sa DOH. Ang kapusa. Tingnan nyo. Pagbabago. Marami sa aming mga pupils ang
kapos sa mga gamit nila sa pang-eskwela. Wala po silang enough na notebook. Minsan nagpapasulat po kami, sinasabi nila wala daw silang papel, wala daw silang lapis. Talagang masaya-masaya po sila. Kanina po na nabigyan po sila ng mga bag na may mga lamang school supplies. Talaga yung mga bata, hindi mo maipinta yung kanilang saya. At least kapag sinabi namin na magsusulat sila, mayroon po silang makukuha na gagamitin para sa Tingnan niyo, kanilang mga pag-aaral. Yung Tatapyasan mga iba yan. kasi kuminsan, Stila. sinasabi nila na wala na silang gamit. Bilang isang teacher, ang saya-saya ko rin dahil nabigyan yung mga pupil ko ng mga ganitong school supplies. Galing, palakpakan sa ating VP. Grabe, galing ni VP Kahit kami Sara. po ay nasa malalayong lugar, no, at naaabot pa rin po kami dito sa pamamagitan ng mga establishment na offices ng ating Oh, tingnan mo, BC Presidente. Tingnan mo, satellite, ito ha, Office of the Vice President, satellite office to sa Pangasinan. Tapos, kukunin pa yung rental. 'Di ba? Tingnan nyo. Ito kasi ang hindi magawa ng mga congressman. Threaten sila. BC Presidente dito sa probinsya, napakahalaga po ito sa atin, lalong-lalo na po sa ating mga bata. Halaga yung Maraming salamat. satellite Sana po hindi offices, po ito yung kahuli-hulihang pagtulong po ninyo para sa mga bata namin, para sa mga eskwela namin. Bakit ni VP? Ang saya ng mga bata. Diba? May pagmumukha ba ni VP Sara dyan? Meron bang pagmumukha sa bag ni VP Sara? Tingnan niyo. May pagmumukha ba sa bag ni VP Sara? Wala. Kasi hindi siya pa-epal. Hindi siya pa-bida. Ito pa ha. Para naman alam natin kung kumusta na ba si VP Sara. Iba. Tingnan niyo. Pagbabago ha. Tingnan mo Babuyan Group of Islands napuntahan na ni VP Sara. Tawi-Tawi Island napuntahan ng pagbabago campaign. Si Bongbong nakapunta na ba mga Babuyan Group of Islands? Tawi-Tawi Island? Yung ibang kongresista diyan, napuntahan ba nyo ang mga Pilipino na nangangailangan ng tulong? Tingnan nyo kung gaano kalawak. The Bagpabago campaign is a program of the Office of the Vice President that aims to provide bags filled with school supplies and dental kits to 1 million Filipino learners all over the country. For 2024, the OVP has reached as far as the areas of Babuyan Group of Islands and Tawi-Tawi. The OVP aims to deliver more bags, especially to different far-flung areas across the country. Kumusta po ang mga ibang mga ibang senador, yung bashers ni VP Sara? 846 bags distributed to learners. Cagayan Valley Satellite Office to ha. Tapos, on the 2025, wala nang budget si VP Sara. Tatapyasan nila, wala nang pangrenta doon. Kawawa naman ang ating OVP. Ito ang nasa loob, Franz Castro. Kumusta? Kumusta po, Franz Castro? Ito yun, Ito yung, tingnan mo, 2,000 bags distributed to learners in the Tawi-Tawi, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tingnan nyo. Yun mga kabibig, yun ang nagawa ng ating BC Presidente. Tapos, natapisan nila kasi, repeated na daw yung mga program ni VP Sara na pwede magawa ng ibang ahensya. So, ano lang gagawin ng BC natin? Hindi nyo makokontrol si VP Sara. Kaya mahiya kayo sa mga ginagawa nyo ha. So, yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Palakpakan para kay VP Sara at Senator Bongo. Very good. Talagang ginisan nyo ang DSWD para magkaalaman kung kumusta na ba ang pera na ibibigay natin sa mga nangangailangan. Ay, nako. Yun lang kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.